muli mag-aaral ng salita ng Diyos. Parang kailan lang January, ngayong Agosto na. Sino magbe-birthday ng August? Ay, si Raa. Meron pa ba? Kasi sa umpisa, hindi ka August. Talagang si Sister Tessie, gusto buwan-buwan nagbe-birthday. Pag nagtanong ako kung sino ang magbe-birthday, lagi siyang nakataas. Pwede rin naman, di ba? Araw-araw pwede nating ituring na birthday. Amen? Sa Sabado. Sige po. Salamat sa Panginoon at tayo ay dumaan lang sa pagbaha at pagbagyo. Hindi nga, dadaan lang yan. Hindi pwedeng hindi yan umalis. Hindi yan permanente dito sa ating mundo. Sabi, laging may balanse ang Panginoon. Hindi pwedeng sa ibang lugar, lalo na sa malapit sa Arctic Ocean, halos 1 taon silang malamig. Doon ka muna bunso. Yung batang ito, malakas ang apel ko sa mga gantong edad. Sige, maglaro ka na lang dyan. Yan. Meron akong bodyguard. Sabi ko nga yung apel ko pang mga ganyang edad. Pag lumaki na, naglalayuan. Natatandaan ko, ganyan din yung mga anak ni Alay dati. Yung mga edad na ganyan. Amen? Sige, bago pa mapalayo ang kwento, ay excited na ba kayo? Nadadaan sa panibagong tema ng pag-aaral? Pero tandaan natin, ang tema natin magkakaugnay. Bunso, nagulat ka ba? Ang ating pinag-aaralan, magkakaugnay para tayong pinaparaan ng Panginoon sa isang proseso. Isang proseso na dapat nating matutunan. Amen? Kaya dapat alerto tayo sa pakikinig. At nauutang parang sa pagkain, ninanamnam natin yung salita ng Diyos. Minsan mahirap nguyain, minsan masakit, pero para sa atin yun. Dahil ang salita ng Diyos, yan yung ating gabay sa pamumuhay, at yan yung ating gabay para malaman natin kung paano natin lalapitan ang ating Panginoon, kung paano tayo sasambat magpupuri sa Kanya, at syempre, yung madalas nating hingin sa Lord, malalaman natin kung paano ibinubuhos ng Lord ang Kanyang pagpapala. Amen? Amen ba? Amen! So, hindi lamang sa pagpapala, natin nga ang pagpapala, resulta na lang kung paano natin masyado yatang ma-echo. Paano yung pagpapala ay resulta na lang ng buhay natin na ipinamuhay natin para sa Panginoon. Hindi tayo nabubuhay para sa ating sarili, para sa ating mga mahal sa buhay. Ang unahin, nabubuhay tayo para sa Panginoon dahil siya yung ating buhay. Amen? Palakpakan muna nga natin ang Panginoon. Sa pagpapatuloy natin sa 1 year na team na enlarge our territory, magbubukas naman tayo ng panibagong pag-aaral. At muli, series ulit ito, kaya dapat huwag tayong a-absent.
Kung kaya rin lang nating makarating, huwag tayo ma-absent. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang a-absent. Pero naiintindihan naman ng Lord, may mga tinamaan ba? Pero naiintindihan naman ng Lord kung yung mga kadahilanan. Di ba, kung hindi kayo naka-attend, pwede kayong humingi ng kopya. O kaya, kung hindi nyo na-attendan yung Sunday, huwag din kayo ma-absent sa Bible study kasi nagre-review tayo doon ng itinuro. Amen? Ang teksto ng ating pag-aaralan, dalawa yung verse. Yung una, nilagay ko sa umpisa, yung isa sa dulo. Yung una, mula sa Romans 12, verses 4 and 5. For just as each one of us has one body with many members, and these members do not all have the same function. So in Christ we, though many, form one body, and each member belongs to all the others. Amen? Diretso na natin sa Tagalog version or sa Filipino version. Kung paano ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ang gawain ng mga ito. Gayon din naman, kahit na tayo'y marami, nabubuo tayo sa iisang katawan ni Kristo. At tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Amen? Pag pinag-usapan ng iglesia, ang pinakamalapit na halimbawa ay yung pagiging katawan ng Panginoong Jesucristo. Katulad na lang, malinaw naman, kung pamilyar ka sa katawan mo at buo, sabi nga kahit may kakulangan yung parte ng katawan mo na compensate ng ibang bahagi. Yung mata ko, yung isa malabo na. Nung huling executive check-up ko, yung isa malabo na. Pero kaya ko pang hindi magsalamin kasi yung kaliwa, 20/20 pa. 20/20 vision sa reading. Kaya yung kakulangan nitong kanan, napupunuan nitong nasa kaliwa. Amen? Na kung paano binigyan tayo, kung hindi ka naman sabi kahit ipinanganak na disabled, ang tingin ng Panginoon doon, kompleto pa rin. Kilala niyo ba si Nick Vujicic? Yung tao na walang arms, walang legs, ano lang siya, ulo, and hanggang torso lang. Nakakapagpalipad pa ng eroplano. Nakakapag-drive. Pero mo, binigyan siya ng driver's license at license to fly. Amen? Kaya sa Panginoon, walang imposible. Pero, pagdating sa iglesia, yung itinatay yung katawan ni Kristo, kumpleto. Kumpletong-kumpleto yan. Amen? Dahil ang nagpapagalaw dyan ay yung ulo, walang iba, kundi ang Panginoong Jesus. Kaya ang panawagan sa ating lahat, gawin natin. Sabi nga kung ito ay katawan ni Kristo, sumugpong ka. Ano yung parte mo sa katawan ni Kristo? Ikaw ba'y tagapagpaawit? Ikaw ba'y tagapagturo? Ikaw ba'y tagapagpakain? Ikaw ba'y tagapag-pray? Napakaraming pwedeng gawin. Ikaw ba'y tagalinis? Ikaw ba'y tagapakinig lang? Tagaupo? May function pa rin. Amen? Pero, dapat hindi nananatiling ganun lang. Amen? Dahil sa pagdating sa Diyos, paangat ng paangat o nag-i-improve yung ating pamumuhay. Amen? Ayan ang tema natin.
mula Agosto hanggang November. We are Team Jesus. Pag sinabing team, hindi lang yan simpleng grupo, hindi lang yan simpleng pagtitipon, hindi lang yan simpleng pagiging pangkat. Mas may malalim na kahulugan yung pagiging team. Amen? Kasama ka sa magtataguyod. Katulad na lang sa pagdating sa sports, di ba? Ang tawag sa kanila mga kupunan. Mga kupunan. Na sa isang, halimbawa sa basketball team, ilan ba miyembro pag basketball team? 12? 12. Pero sa isang laro, 6. Ibig sabihin, yung 6, substitute kung may ma-injured. 5. O, halatang hindi nanonood ng basketball. Dapat ma-interview si Dimlet. Sa Dragon Ball, alam niyo ba kung ilan ng member? Hindi ko na-research eh. Pinaalala lang sa akin ng Lord. Hindi naalala yung kung anong meron sa mundo, ganun din yung Team Jesus. Amen? Mahirap kumilos yung sa sports na halimbawa, yung sa Dragon Boat. Kasi meron akong napanood, mga short interview lang. Kailangan synchronize ang bawat galaw nila. Kasi, maski isa lang sa membro nila ang magkulang, hindi sila uusad ng maayos. Makarating man sila doon sa finish line, baka natalo sila ng ibang koponan. Amen? Pero pagdating sa sports, hindi lang physical, mind, kasama yung pag-iisip nila. Pare-pareho silang mag-isip, pare-pareho silang ng focus, ng pananaw, pare-pareho sila ng layunin. Pare-pareho sila. Magkakaiba ang sabi ng katulad sa basketball, may point guard, tama ba? May shooter, may ano pa, center, forward. Hindi ba yun na rin yung point guard? Sige, pare-pareho tayo matututo. May kanya-kanya silang gampanin. At kung ginagampanan nila ng maayos yung parte nila, naipapanalo nila ang laban. Amen? Amen? Ang bawat iglesia may kanya-kanyang laban kasi iba-iba yung layunin na ibinibigay sa atin ng Panginoon, iba-ibang purpose. Amen? So, iyan ang ating tatalakayin. Hindi ko pa alam kung ano yung magiging EN, ANN, pero for August, nasa letter D tayo. Dahil inihahanda ng Lord bilang iglesia na isang team, inihahanda tayo ng Panginoon. Ano ang tanong? What is a team? Ano ang pangkat o grupo? Medyo, sa English kasi mas malalim pag sinabing team. Kasi pag sinabing grupo, group lang yun. Yan. Ito yung kinuha kong definition. Ba't mo pinapalitan? Lobat na raw. Kala ko gaganda yung boses ko pagka orange ang aking kinamit. At saka orange ang color team ko ngayon. Kaya pinalitan. Thank you, Nanay CJ. Basahin ko lang. Pwede nyo kayong sumabay. A team is defined as a group of people working together on a specific task. By definition, in biblical context, a group of people who are called by Jesus to work together with a common purpose of carrying out His will on earth. Amen? So may specificong dahilan kung bakit binuo ng Lord yung iglesia na to. At kung bakit patuloy na papalawakin ng Lord ang iglesia na to.
Sa Tagalog, hindi ko alam kung tama, nagpatulong ako kay Google Translate. Ang pangkat ay tumutukoy bilang isang grupo ng mga taong nagtutulungan sa isang partikular na gawain. Sa konteksto ng Biblia, isang grupo ng mga tao na tinawag ni Jesus upang magtulungan na may iisang layunin na isakatuparan ang kanyang kalooban sa lupa. Amen? Sabi ko nga, hindi nagkataon sa CYN, sa youth. May tawagan na kami doon. Team Mercado, sa pangunguna ni Mother Leader Rosel, Team Kaingin, sa pangunguna ng Mother Leader si Nanay CJ, meron na rin Team Panasahan, Team Baliwag. Sabi ko, Lord, oo nga, dahil ganoon mo tatawagin, kasi mahirap naman yung magkakalayo. So, yung magkakalapit, sila na yung magiging team. Hindi ko alam kung paano ang magiging komposisyon ng mga teams pagdating sa CWA at saka sa CMA. Amen? Dahil meron tayong isusulong ng mga programa, ating mga layunin na ipinapagawa ng ating Panginoon. Amen? At bilang mga team, ating kailangan meron tayong kaisahan. Hindi po pwede na katulad sa praise team, di ba? Sa praise team, kailangan yung grupo nila, alam nila yung strength ng kanilang gift of music. Kaya nga may tinatawag na voicing. Merong alto, soprano, ano pa ba yung mga mga tenor, at saka sintonado. Hindi naman. Bass, ano ba yung bass sa Tagalog? Yun ba yung alto? Hindi, kasi may bass na voice. Katulad ni Charles, bass ang voice niya na parang sa unang dinig, parang hindi masyadong maganda, pero pag sumama sa kabuuan ng pag-awit, may tulong. Sabi nga, nagtitimpla ng maayos. Amen? Para sa first Sunday, ang pag-uusapan natin ay teen culture in the church. Kultura ng kaisahan sa iglesia. Bakit kailangan nating pag-usapan yung kultura? Sabi ko nga kanina, dapat pare-pareho yung kaalaman natin. Pare-pareho ang kaisipan natin. Pare-pareho ang galawan. Amen? May mga galawan na tama para nagkakaayos-ayos o nagkakaugnay-ugnay para sa magandang resulta ng lahat ng gagawin. Amen? Ang ating Diyos na hindi nakikita ay nakikita sa pamamagitan ng kanyang iglesia. Amen? Tayo yung matibay na patutuo pag sinabing ang Diyos ay mapagpatawad. Tayo yung matibay na patutuo na ang Diyos ay mapagpatawad. Kailangan maging mapagpatawad ka rin sa kapwa mo, sa mga nagkakasala sa iyo. Pag sinabing ang Diyos ay generous o mapagpala, dapat pag nakakaluwag-luwag ka, nakakatulong ka rin at nagpapala ka rin sa nais ng Diyos na pagpalain mo. Amen? Kaya nagkakaroon ng kaisahan sa kultura sa loob. Ito ay lutang doon sa ibang mga sabi nga sabihin na sila ay nagpapakilala ng mga Kristiyano.
Pero meron silang akalakaran o kultura sa loob ng kanilang iglesia na lutang na lutang. Amen? Hindi ito sa physical o panglabas na ano. Alam nyo naman, yung mahahaba ang buhok. Yung mga babae, hindi nagpapaputol ng buhok. Kailangan nakapalda na nagpastuhod. Pare-pareho ng pusod. Yung mga lalaki, pare-pareho naman ng gupit. Amen? Ano pa? Yung pag nakita mo sila, alam mo na nakabilang sila sa grupo na yun o sa ganitong pananampalataya. At pag tumayo yung kanilang mga awit, talaga namang makikita mo yung damit nila pare-pareho, yung ayos ng buhok pare-pareho, from head to foot pare-pareho, pare-pareho ng medyas, pati ipit pare-pareho. Amen? Minsan madadaanan nyo yun, i-search sa TV. Amen? Pero ang gusto ng Diyos, higit sa panlabas, ay yung pangloob. Pangloob na kultura. Ibig sabihin, yung itinuro kung paano dapat ang isang iglesia. Amen? Kaya meron tayong 5 pag-aaralan at para idiin yung kaisahan, i-define natin kung ano yung culture. Ang sabi dito, culture can be defined as all the behaviors, ways of life, arts, beliefs, and institution of a population that are passed down from generation to generation. Culture has been called the way of life for an entire society. Ito yung mga paniniwala, pag-uugali, yung mga nakagawian. At ito ay buhay na buhay nung Old Testament, kung paano ang Israelita ay pare-pareho. Pare-pareho sila ng pagdating sa pagsamba, pagdating sa pag-aalay, pagdating sa paniniwala, pagsunod sa batas ng Panginoon, nagkakaisa sila pagdating sa mga bagay na yun. Sa lahat ng inutos ng Diyos, nandoon yung kanilang kaisahan. Pero ganun pa man, habang dumadaan ang panahon, naiiba yung mga henerasyon. Nararamdaman ko na yung generation gap. Kasi nanonood ako ng Fast Talk with Boy Abunda, ang guest nila. Nasilip ko lang naman kasi from time to time, kailangan ko manood. Ang guest nila ay Cup of Joba. Ito sino yan? Sikat ba yan? Kilala nyo ba? O pare-pareho tayo ng generation, di ako nag-iisa. O sino may kilala sa Cup? Iba pala yung generation ni Nanay CJ. Amen? Sabi ko, Lord, kailangan kong medyo mag-explore. Kasi hindi ako makakaabot. Hindi ako sa level ng youth. Kasi sikat daw yun sa Generation Z. Amen? Amen? Isa lang pala may kilala dito eh. Si Nanay CJ lang. Kasi yung mga nanay, tatay, mga nakakatanda, dapat maipasa ng maayos sa mga susunod na henerasyon yung salita ng Diyos, yung tamang pagsunod, yung tamang pagsamba, yung tamang pananampalataya, yung tamang katuwiran, dapat maipasa. Amen? Kasi kung hindi maipapasa yun, sabi yung purong salita ng Diyos, lalabnaw. Mahahaluan siya na sa panahon ngayon, na parang yung mali, nagiging tama,
dahil marami ang gumagawa ng ganung bagay. Ang mali ay mananatiling mali kung ah, hindi nasasalamin yung salita ng Diyos. Amen? Kaya ang ang hamon sa mga magulang ay maipasa sa abot ng makakaya sa tulong ng Banal na Espiritu, ipapasa natin yung tamang pananampalataya, yung tamang pagkilala sa ating Panginoon. At bilang basic na kaunawaan, dapat kaisahan ng mga mananampalataya, basahin natin yung sinasabi sa Ephesians chapter 4, verses 4 to 6. There is one body and one spirit, just as you were called to one hope. When you, as, parang mali, pero yan ang kinuha ko sa NIV. Just as you were called to one hope when you were called. One Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all and through all in all. Ano ang lumutang na salita dyan? Yung one. Yung one na yun, nagsasabi ng dapat pagkakaisa ng mga mananampalataya. Sa Tagalog, may iisang katawan at iisang espiritu. Kung paano ang may iisang pag-asa na para doon kayo'y tinawag ng Diyos. May iisang Panginoon, isang pananampalataya, at isang bautismo. Isang Diyos at Ama nating lahat, siya ay higit sa lahat, kumikilos sa lahat at nananatili sa lahat. Amen? Ito yung ating kaisahan. Ito yung pundasyon o basihan ng ating katatayuan bilang isang iglesia. Pag sinabing iisang katawan, iisang espiritu, ayan yung tumutukoy sa katawan ng Panginoong Yesus. Ilan ba katawan natin? Pero pag conjoin, anong bilang doon? Isa o dalawa? Isa pa rin. Nagkadikit lang. Hinuhuli ko lang kayo kung sasagot kayo ng isa. Amen? So, ito yung pag-aaralan natin. At yan natin kinuha yung mga pointers ngayong umaga. Dapat pare-pareho yung pag-unawa natin sa bagay na to. Pare-pareho yung kaalaman natin tungkol sa bagay na ito. Kasi darating ang panahon, pag kayo ay humahayo at naghahayag ng salita ng Diyos, magtatanong sila. Dapat alam natin ang tamang sagot. Amen? Para sa una, sabi nga doon one body and spirit, iisang katawan at iisang spirito. Iisa lang. Yung Holy Spirit lang ang nananahan sa lahat. At lahat ng tumatayong katawan ni Kristo, iisa lang dahil sa Panginoong Jesus. Amen? Yung sinapian ng 7 demonyo, ilang spirito meron siya? Oo, kasi meron siya Tapos 7 sumapi, 8. Pero ang tanong doon, kasi alam nyo, may makakausap kayo ng mga oposisyon, mga pilosopo. So sinasabi mo, isang katawan, isang spirito, bakit may sinapian, 7 demonyo? Di ba, ang demonyo yung spirito? 7 yung espiritong nasa kanya. Ang dinidiin dito, iisa lang ang Espiritu Santo. Amen? Hindi marami. Hindi marami, iisa lang. Ang mananampalataya, maging tayo individually, meron tayong katawan, isang katawan ay iisang espiritu lamang.
At iyon ay yung Holy Spirit o banal na Spirito. Ano ang sabi ng salita ng Diyos? Na pangdagdag sa pagpapaliwanag ng ating kultura bilang iisa sa pananampalataya. Puro Tagalog na yung verses natin kasi malapit naman. Lahat ay malapit kaya hindi na natin babasahin yung English version. Tapos na yata doon, nagpapalakpakan na. Naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan. At naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo niyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan, hanggang sa pagparito ng ating Panginoon. Ibig sabihin, kung nananatiling malinis, buo, ang bawat isang mananampalataya, nawawalan din ng kapintasan at kumikilos sa bilang kabuuan yung Espiritu ng Panginoon. Kahit, sabi nga, isang tinginan pa lang, pareho na kayo ng iniisip. Para bang yung sinasabi nilang may mental telepathy. Na nagkakapareho kayo kasi parehong pag-iisip yung ibinibigay sa atin ng banal na Espiritu. Amen? Kaya yung lahat ng pinapananahanan ng banal na Espiritu, pag kumilos siya, solido. Tamang-tama yung mga kilos, tamang-tama ang galaw, at meron, syempre, nagkakaroon ng katagumpayan. Amen? Kasi hindi pa pwedeng maging talunan yung mga anak ng Diyos. Hindi pwedeng maging talunan yung iglesia ng Panginoon. Meron tayong Diyos na nangingibabaw at makapangyarihan sa lahat na kumikilos sa bawat isa sa atin at sa ating iglesia. Para sa pangalawa, one hope, iisang pag-asa. Hindi nasa tao ang ating kapag-asahan. Ang kapag-asahan natin ay na kay Kristo Jesus. Amen. Siya yung nagligtas sa atin. Siya yung magbibigay ng buhay na walang hanggan. At darating ang panahon, siya ay muling babalik para tayo kunin o umuwi na tayong mauna at doon natin matatanggap yung sabi nga yung glory of hope o yung blessed assurance. May blessed assurance tayo ng buhay na walang hanggan kasi ang pag-asa natin ay nasa Panginoong Jesus at sa Kanyang ginawa. Ang sabi sa salita ng Diyos, pasalamatan natin ng Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ito ang nagbibigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. Yung pag-asa natin buhay, hindi tulog. Amen? Baka tulog sa puso mo kasi kulang ka sa paglapit sa Panginoon. Minsan hindi mo maramdaman kasi nalalayo ka na pala sa Lord. Kung patuloy tayong inaalagaan natin yung magkaroon ng malapit na relasyon sa Panginoon, hindi mawawala yung kapag-asahan na yan. Sa panahon ng pangailangan, si Lord agad ang nasa isip mo dahil siya yung pag-asa mo. Siya yung pag-asa mo na tutulong sa'yo. Siya yung pag-asa mo na gagabay sa'yo. At anuman ang mangyari sa panahon ng kahirapan mo, mabuti ang pag-asa mo ay mabuti ang kalooban ng Panginoon. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo
sa buhay at kamatayan, parehong pakinabang. Kasi habang siya'y buhay, magagamit siya ng Panginoon para abutin at hanapin yung mga nawawalang kaluluwa na dapat makarinig ng salita ng Diyos. At pag siya'y namatay na, pahinga na siya. Wala na siyang gagawin sa langit kundi magpuri at sumamba. Amen? Kaya yung pag-asa, lagi yung buhay. Hindi katulad ni pag-asa. Kilala niyo ba yung pag-asa na isa? Yung ibon, yung agila, namatay na. Pinangalanan yung pag-asa dahil ang layunin nila ay maparami. Pero nahirapang silang gawin na paramihin. Hindi na natin na naparami yung eagle na yon. Amen, yung Philippine eagle. Kaya tayo, hindi yung pag may problema ka, bagsak na bagsak ang ano mo, yung bang halata mo tingnan mo pa lang ang isang tao, alam mo kung may pag-asa o wala. Alam mo kung down o hindi, kung bagsak. Hindi mo makita yung saya. Tingnan mo pa lang yung mata, punong-puno ng kalungkutan. Ang isang tao umaasa sa Diyos, sa kabila ng suliranin, sa kabila ng problema, sa kabila ng sakit, nakikitaan na may pag-asa. Sabi nga ng isang awit, habang buhay, may pag-asa. Kung ikaw ay may sakit, nandun yung kapag-asahan na gagaling ka. Kung ikaw ay mahirap, nandun yung kapag-asahan na mawawala ka sa paghihirap. Amen? So, panatiliin nating buhay yung kapag-asahan. Sabi nga dito buhay, living hope, buhay na pag-asa. Ito ay dapat laging buhay. Kasi pag nawala ng buhay yung pag-asa na yan, yun yung mag-uumpisa yung mananampalataya na lumayo sa Panginoon. Sa halip sa Lord, humingi ng tulong. Sa tao, lalapit. Sa mga politiko, aasa. Hindi namang masamang lumapit. Pero ang sabi, nasa tamang pananaw, sa tamang pag-iisip. Unahin mo muna, lumapit ka kay Lord. Ngayon, kung namimigay ng ayuda, wala na ang masama na pumunta doon. Amen? Dahil yung pinamimigay din nila, galing yun sa kaba ng bayan. Galing yun sa mga taxes na binayaran natin. Na kinuha sa atin. Amen? Kaya hindi yung pamamalimos. Dapat lang ipamigay nila dahil pera pa rin yun ng taong bayan. Hindi po ako tatakbo sa eleksyon, sa barangay. Sounding like campaign. Pero hindi po ako tatakbo sa barangay election na may isinusulong na ipospone. Amen? At yung pangatlo, saan pa tayo, ano pa ang kaisahan natin bilang mga mananampalataya at iglesia ng Panginoon? Siyempre, one faith. Iisang pananampalataya. Ano ba yung pananampalataya natin? Na si Kristo? Ito yung si Kristo ang daan ng kaligtasan. Siya ay Diyos. Siya ay God the Son. Siya ay bumaba, naging tao. Namatay, nagpakahirap, ipinako sa krus para bayaran ang ating kasalanan, na buhay na maguli, para ipakita na napagtagumpayan niya, natapos na yung kanyang misyon. At iyon, yung mapaghahawakan natin na magkakaroon din tayo ng buhay na walang hanggan sa langit. Amen? Ang sabi ng salita ng Diyos, mula sa mga Hebreo 11, talatang 6.
Hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang magbibigay ng gantimpala ng mga humahanap sa Kanya. Amen? Tingnan natin tayo sa Diyos laging pag nananalangin ka, dapat walang pagdududa. Nandoon yung alam mo kung sino nilalapitan mo at ano yung magagawa ng nilalapitan mo. Kasi yung pananalangin nagdududa, minamaliit natin yung kakayanan ng Diyos. Minamaliit natin yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya dapat bukas na bukas tayo palagi sa salita ng Diyos dahil yung confirmation ng ating mga pinapanalangin, sasabihin niya sa pamagitan ng kanyang salita o ng mga tao na ilalapit sa atin. Amen? Kikilos at kikilos ang Panginoon para sa kabutihan ng bawat mananampalataya at sa kabutihan ng kanyang iglesia. Mabilis ba? Mabilis ba ako ngayon? At syempre, yung pang-apat, one baptism. Isang bautismo. Paano ba binabautismuhan? Sabi ng Panginoon, go and make disciples of all nations. Baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen? Bakit palubog yung baptism? Kasi, papaliwanag ko lang kasi marami bago rito. Hindi wisik-wisik ng tubig. Na pag ginanyanan ka na, winisik-wisikan ka, ay baptize ka na. Merong tinatawag na baptism of water and baptism of the Holy Spirit. Pwede ang sabay na ginagawa. Amen? Pag sinabing baptism of water, ang sinasabi doon, hinuhugasan ka. Nililinis yung karamihan mo. Nililinis yung mga kasalanan mo. Yung baptism of the Holy Spirit, iyan yung binubuhay ka. Pag inilubog ka sa tubig, pag tayo mo dyan, bago ka ng tao. Malinis ka na. Karapat-dapat ka nang humarap at lumapit sa Diyos. Amen? Kasi isa sa mga aayusin natin, yung pagsasagawa ng bautismo. Amen? Sino pa ba ang hindi na-baptize dito? Yan. Magsasagawa tayo ng baptism. Amen? Yung na-baptize sa pananampalatayang born-again Christian. Sino pa yung hindi? Yan. Iyan, na-baptize ka na. Buti na lang hindi magkatabi si Ate Norma at si Ate Tessie. Hindi, mahiling magtaas ng kamay. Kung hindi kayo sigurado sa naging unang baptism niyo, pwede ulit kayong magpabaptize. Amen? Amen? O muli, pag binabaptize, hinuhugasan ang kasalanan mo at ito'y patotoo na nakikita ng mga mananampalataya na ikaw ay nagpapasakop sa pananampalatayang Kristiyano. At pag nilubog ka, iyan ay sumisimbolo ng kamatayan. Parang kang nilibing. Na katulad ng Panginoong Hesus inilibing, pagtayo mo, iyan ay paglakad mo sa panibagong buhay, sa panibagong pagkatao. Amen? Ang sabi ng salita ng Diyos, maging Hudyo o Hintil, alipin man o malaya, tayong lahat ay binautismuhan sa pamagitan ng iisang Espiritu upang
maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa iisang Espiritu. Amen? Iisang Espiritu ang siyang kumilos. Kasi kung wala yung banal na Espiritu, hindi mo mauunawaan yung daan ng kaligtasan na kung papaano ang isang tao ay ilililigtas ng Panginoong Yesus. Hindi tatanggapin. Hindi tatanggapin ng taong hindi binuksan ng Diyos, na hindi tinulungan ng banal na Espiritu na maunawaan yung mabuting balita ng Panginoon o ng Ebanghelyo. Amen? Hindi papayagan ng Diyos na hindi maging puro yung katawan ni Kristo. Kaya dapat buhayin sa bawat mananampalataya yung Espiritu na dapat nananahan sa Kanya. At syempre, yung panghuli, iyan po ay sumisimbolo sa Trinitarian God. Merong Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo, pero sila ay iisa. Amen? Katulad ng sinabi sa katawan, merong mga bahagi, pero iisa-isa, nagkakaisa sila sa pagkilos. Amen? Hindi sinasabi ng Biblia na ang Ama ay siya ring anak, na ang anak ay siya ring banal na Espiritu. Tandaan natin, nung umakyat sa langit, ang Panginoong Hesus, sinabi niya at iniwan niya, kailangan kong bumalik sa Ama. At pagdating ko doon, ipapadala ng Ama ang banal na Espiritu para makasama ninyo hanggang sa wakas ng panahon. Dalawa yung pagwawakas. Wakas ng buhay mo o pagwawakas ng mundo na to. Amen. Mananatili ang Espiritu ng Diyos hanggang hindi bumabalik ang Panginoon para husgahan ang mundo na to. Amen? Kaya yung huli, one Lord and Father of all. Iisang Diyos at Ama nating lahat. Napakaraming sinasabi patungkol sa nag-aaral na tayo tungkol sa mga pangalan ng Diyos. Maraming pagpapakilala ang Diyos sa Biblia. Pero dapat malinaw sa atin, meron tayong iisang Diyos. Ibig sabihin, nagkakaisa sila. Sa kapangyarihan, pantay-pantay sila. Pero may Ama, may Anak, at may banal na Espiritu. Ang sabi sa pangalawang Korinto, Kabanata 13, talatang 14, ang biyaya ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos, tatlong binanggit dyan. Ang pag-ibig ng Diyos, ibig sabihin Diyos Ama, kasi ang sabi ng for God so loved the world, iyon ay Diyos Ama. At ang pakikisama ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. Ito'y dapat buhay sa kanyang iglesia. Ang Panginoong Jesucristo, ang Diyos Ama, at Diyos Espiritu Santo. Hindi pwedeng isa lang. Dapat lahat sila ay kumikilos, lahat sila itinataas natin at alam natin kung paano pakitunguhan yung pagiging Diyos nila. Amen? Kung kailangan mo ng karunungan, sino tatawagan mo? Banal na Espiritu. Kung kailangan mo ng pagpapala, sino tatawagan mo? Diyos Ama. Amen? Kasi sabi ng Panginoong Jesus, ganito kayong manalangin. Ang una niyang binanggit doon ay Panginoong Diyos Ama, our Father in heaven. Pati siya, Father ang tawag niya sa Diyos Ama. Memorize ba? Inaawit nga yan, Ama namin, the Lord's Prayer.
Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Pero pantay-pantay ang pananaw natin at pantay-pantay din yung kaunawaan natin at dapat alam natin kung paano sila pakitunguhan. Amen. Sino ang nagbibigay ng kaligtasan? Panginoong Jesus. Siya yung tumubos. Amen. Siya yung nagbibigay. Pero yung author ng salvation ay ang Diyos Ama. Siya yung naging kaparaanan. At nung natapos na yung kaligtasan, ang banal na spirito ang tumutulong. Kasi sabi nun, dapat maging wangis kayo ng Panginoong Jesus. Ibig sabihin, tutulungan tayo ng banal na spirito para makita sa atin yung pagiging wangis ng Panginoong Jesus. Sa sarili nating kakayanan, sa sarili nating pagsisikap, hindi natin magagawa. Amen. Yun nga, sa araw-araw na hindi ka magkasala, battle yun sa isang mananampalataya, lalo na sa bagong mananampalataya. Yung hindi ka makapag-isip ng masama sa kapwa mo, hindi ka makapagsalita ng hindi kaaya-aya sa Lord, yung hindi magsinungaling, ano pa ba? Marami. Kaya kailangan lagi tayong nagbabantay sa lahat ng ating iniisip, sa lahat ng ating ginagawa. Kasi iniisip pa lang natin, alam ng Lord. Alam ng Lord ang laman ng isip at ating puso. Amen? Palakpakan nga muna natin ng Diyos. Ang pagising lang. Para kasi malungkot ka. Dito lang sa side na to may mga umingiti. Malungkot ba yung tinuturo ng Lord ngayon? Balikan natin ulit yung ating dapat na kultura bilang iglesia. Sabi dito, yung team culture ay kaisahan ng iglesia. Mamaya na, Jessie. Kaisahan sa pag-iisip. Sabi, meron tayong kaisahan sa pag-iisip, sa ginagawa, sa layunin, ano pa? At pananaw patungkol sa Diyos na ating sinasamba. Kaya, ang limang yan, one body and one spirit. Isang katawan ni Kristo at iisang Espiritu Santo. One hope. Iisa yung pag-asa natin. Iisa lang ang Panginoong Yesus. Siya ang pag-asa natin sa araw-araw dahil napagtagumpayan ng Panginoong Yesus ang lahat. Kaya nga ang sabi niya, sabi ng Panginoong Yesus bago siya lumisan, anuman ang hihilingin ninyo sa aking pangalan ay ipagkakaloob ng Ama. Kasi naging masunurin siya at naging tagumpay siya sa misyon niya para sa atin. Pangatlo, one faith, isang pananampalataya. Dapat malinaw sa atin yung tayo natin ang pananampalataya. Ang Panginoon lang, ang Panginoong Diyos, Ama, yung author ng salvation. Ang naging kaparaanan ay ang Panginoong Yesus. Amen? At para malubos yung ating kaligtasan, dapat nakikita sa atin yung pagbabago at wangis ng Panginoong Jesucristo at iyan ay sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Dahil may pananampalataya ka, pagdating ang pananampalataya, nagpapabautismo na. Amen? Dadating na yung one baptism. Baptism of water and baptism of the Holy Spirit. At yung panglima, one God and Father of all. Dapat yung lima na yan, malinaw na nating nauunawaan.
Sabi nga yung tamang turo, pag naunawaan, nagiging tama ang aplikasyon sa buhay. Amen? Nagiging tama sa, pag tama sa isip mo, tama din yung gagawin mo. Katulad na lang ng pag kumukuha ng test, pag hindi mo naintindihan ng instruction na nilagay ni ma'am, sinagot mo, ang sabi doon ay, ano ba, checkan, pero ikaw inekes mo, yung pag multiple choice ba yun? Ang sabi doon ay, ano ba yung check sa ano? Sa Tagalog. Check din. Ang sabi doon, checkan yung tamang bilog. Ginawa mo ekes-ekes, di zero ang makukuha mo sa test. Amen? Patulad na lang nung di ba, meron, pag bumoboto tayo, ang sabi doon ay kulayan, itiman. Ay ang ginawa, nag-check ng nag-check, ay wala, sayang ang boto niya. Kaya nililinaw natin ito bilang iglesia at bilang mga mananampalataya para tama yung tinatayuan natin, tama yung paniniwala natin, at tama rin yung pagsunod natin at tama yung nagiging buhay. Amen? At dito na ako magtatapos sa verse na to. Ang sabi dito, ito ay madalas ginagamit sa personal. Pero ito ay pinakita ng Lord, dapat ginagamit natin ito bilang isang iglesia, bilang isang grupo, bilang isang iglesia na sumasamba sa Diyos at nagsusulong ng layunin at mga programa ng Diyos. Romans 8:28, memorize nyo na yan lahat. Marami sa inyo memorize yan. And we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Anong sabi dito? Ang umaangat dyan ay tinawag, lahat ng tinawag. At tinawag para saan? Para sa purpose. Sa purpose nino, sa purpose ng Panginoon. Sa Tagalog, alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti. Kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Nandito ka sa iglesia na to kasi tinawag ka ng Diyos ayon sa Kanyang layunin. Nandito ka sa iglesia ng Diyos na ito kasi dito ka inilagay ng Diyos. Pinili ka ng Diyos na mapabilang dito. Pinili ka ng Diyos na makaisa ng iglesia na to para maging party ka ng Team Jesus. Amen? Amen? Amen. Sige po. Muli ay palakpakan natin ang Panginoon sa kanyang mensahe. At habang ipinamamahagi ang elemento ng communion, tinatawagan ko yung praise team na mag-alay tayo ng pag-aawit at paalalahanan natin habang inaalala natin yung ginawa ng ating Panginoon. Kay Pastor Alice. Tungkol ko. Mamaya, mag-iikot. Hallelujah.
buhay ng buhay dahil po ang bahagi. Kapay ng buhay dahil po iisa. Upang ikaw ay mabuhay. Ang pagkawan ng hirap upang iyong angkan. Ang buhay na walang hanggan.